Aha. bago namin buksan ulit. Okay. Baka mag-cloud seeding daw po. Engineer, salamat po. Ingat kayo. Salamat, Igan. Engineer Rodolfo Herman po, ang plant manager na Angat Dam. Samantala, Senador Pangpilo Lacson nagpasabi na raw kay Justice Secretary Leila de Lima ng kanyang kahandaang sumuko. Ay sa NBI, sa kulungan pa rin ang diretsyo ng senador. Darito ang report ni Teresa Andrada. Puno na ng aktibidad ang opisina ni Senador Pánfilo Lacson sa Senado. Ang kanyang mga staff abala na sa pag-aayos ng gamit. Ang mga trabahador inaatupag naman ang pagpipinta ng kwarto. Pero malabo pang magamit agad ng senador ang silid na ito sa Senado dahil ayon mismo sa NBI, oras na mahuli o kahit pa sumuko ang senador, sa piitan sa NBI siya diretso. Gayunman, mahigit 6 na buwan matapos umalis ng bansa at nagtago si Lacson sa gitna ng anyay panggigipit ng nakaraang administrasyong Arroyo, kinumpirma ni Justice Secretary Leila de Lima na may surrender feelers na raw na ibinibigay ang senador. Not to me directly. That's part of the confidential discussions we had. Ang di umano'y surrender feelers na ito ang kabilang sa mga tinalakay sa pulong ni De Lima kay NBI Director Nestor Mantaring. Sabi ni De Lima, tatalakayin niya ang developments ng kaso kay Pangulong Noynoy Aquino. Wala ring dapat special treatment ngayon. You know, we should be insulated from political considerations. Sa ngayon, blanco pa raw ang NBI sa kinaroroonan ni Lacson. Matapos kasing mapaulat na nagpuntang Hong Kong at Australia, may mga ulat na naririto lang ngayon sa bansa ang puganteng senador. Ayon naman sa abogado ni Lacson, wala raw siyang impormasyon na nagpapadala ng surrender feelers ang kanyang kliyente. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Samantala, bahagi ng pondo ng PAGCOR na gamit umano sa kampanya noong nakaraang eleksyon. Yan po ang nadiskubre ng bagong chairman ng PAGCOR na si Cristino Nagyat. Narito ang report ni Rafi Tima. Dagsana umano ang mga sumbong at impormasyon sa opisina ni PAGCOR Chairman Cristino Nagyat tungkol sa mga kaduda-dudang transaksyon sa dating pamunuan ng PAGCOR. Okay, we're not really investigating. All the reports are coming in, you know. We have to schedule people. Parang hindi sabay-sabay, you know. Some of them are bringing in documents. Isa umano sa mga sumbong ng mga empleyado ang paggamit sa mga tauhan ng PAGCOR sa nakaraang kampanya. Some of the top people, mga managerial positions, were part of the campaign group, doing it during, you know, official time. Kasabay ng pagdating ng mga impormasyon, natagpuan ang mga sako ng bigas na ito sa isang bahagi ng opisina ng PAGCOR sa Maynila. Kaparehas na ito ng mga sako ng bigas na ipinamahagi sa kampanya ng anak ni dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino na si Erwin, na tumakbong alkalde ng Makati. Bukod dito, may mga nagdatingan umunong mga cheque sa opisina ni Nagyat na sinisingil ang PAGCOR para sa mga TV ad ng Bida Foundation. Nakalaunay naging party list ng isa pang anak ni Genuino na si Cheryl Genuino C. Sa Bida Foundation, no, which is, I think, a party list, no, and others. There are a lot of advertising, time signing right now. Bagamat mapipilitan silang bayaran dahil ito'y nagamit na, magiging bahagi raw ito ng kanilang iimbestigahan. Sinikap naming hingin ang panig ni dating PAGCOR Chairman Genuino, ngunit hindi siya sumasagot sa aming mga tawag. Una nang isiniwalat ng bagong chairman ang tangkang pag-encash ng 21 million pesos ng isang kakaretiro pa lang na empleyado ng PAGCOR. Ayon sa mapagkakatiwalaang source sa PAGCOR, ang dating empleyadong si Pedrito Adaw ang nagtangkang mag-encash ng cheque sa Philippine National Bank. Nakapangalan daw kay dating PAGCOR President Rafael Francisco ang cheque. Ayon pa sa source, naibalik na ang naturang cheque sa PAGCOR at iniimbestigahan na ang insidente. Sinubukan din namin kunin ang panig ni Francisco pero hindi namin siya makontak sa ngayon. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Pakinggan po natin ang issue ni Senador Ping Lacson. Nasa linya po natin ngayon si Secretary Leila de Lima. Secretary, good morning. Good morning, Igan, and sa mga tagapanood nyo. Opo, at yung sinasabing surrender feelers, medyo itinatanggi po nung kampo, nung abogado po ni Senador Lacson. Pero sinasabi niyo naman, hindi naman direkta din sa inyo, di ba, Secretary? Yes. Yun po ang sinabi ko sa press con kahapon na merong parang meron ng mga inaipararating pero hindi diretso sa akin. Pinaparating sa NBI kay Director Mantaring. Pero hindi ko po pwedeng masabi pa ang detalye kung bakit pwede nating masabi yan na surrender feeler. Pero hindi po, nilinaw ko po yun kahapon, hindi po sa akin diretso
yung komunikasyon. Okay. Pero ipaiumanhin nyo, hindi ho pa po pwedeng i-reveal yung mga details kasi nga hindi pa ganun kasigurado. Ano ho bang- And ang sigurado lang po kahapon Opo. na confirm sa akin is that hanggang ngayon yung NBI hindi talaga nila alam kung nasaan. Ang last nila is yung nasa Rome. Nasa After that, oo. they lost track of him. Aha. Yes. Okay, ano ho bang specific na instruction sa inyo ng Pangulo, Secretary? Sa kasong ito, sa kaso ni Lacson? Wala po specific instruction tungkol dyan. Kasama po siya dun sa general directive sa akin na yung lahat ng mga high-profile cases ay kailangan niyang tutukan at kailangan maging madali ang mga pag-usad ng mga kaso. Opo. Kasi isa nga yan sa mga nagiging cause ng disillusionment sa justice system natin. Tama. Yung napakatagal na nasusolve ang mga kaso. So insofar as high-profile cases are concerned, dapat tinututukan yan kasi ang interest ang publiko ay interesado sa mga kaso. So parang mga yardstick yan Opo. kung gaano kadeterminado ang gobyerno sa pag-strengthen ng ating administration of Yun nga the ho, justice system. mas malaking hamon itong personalidad na ito, si Senator Lacson, kasi supporter ho siya ni Pinoy nung nagdaang eleksyon, Secretary, di ba? Opo, may mga ganun nga po ang mga pananaw. Oo. Pero sa panig naman po ng Department of Justice, kami po ay yung principal law agency ng gobyerno and therefore we should always uphold or promote the rule of law. Okay. So patas po palagi ang aming magiging pag-administer ng justice kasi yan po ang mandato ng Opo. aming institusyon. Pero Secretary, siya po'y senador pa rin ng bayan. So, ano ho magiging proseso? Kunyari, lumutang ho ba siya? Kailangan ho ba nakaposas? Diretso ho ba siya sa NBI? Kasi non-bailable ho yung kanyang kaso, di po ba? But actually, ang rule ngayon is lahat na offenses are bailable unless nga Okay. yung mga capital offenses Opo. o yung mga yung mga punishable by life imprisonment. Opo. So double murder po yun. So punishable nga, pumapasok nga po doon sa hindi pwede kaagad na bigyan ng bail. Opo. Kailangan yung talaga ma-prove that the evidence of guilt is not strong. So Opo. yung doon pa rin yung requirement na yan. So kahit capital offense or kahit di ganyan na double murder, pwedeng mag-bail kung the evidence is not strong. So Opo. it's up to the prosecution na i-prove na strong yung evidence and it's up to the defense to prove otherwise. Okay. Secretary, maraming salamat po. Good morning. Good morning, Igan. Thank you. Justice Secretary Leila de Lima. Samantala mga kapuso, alamin naman natin ang pinakasariwang presyo ng mga bilihin. Ihatid sa atin yan ni Susan Enriquez mula sa Kamuning Market. Susan. Rhea, dito sa Kamuning Market ay nananatiling matatago, stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin bagamat tumaas ang presyo ng ilan sa mga ito.